Sa totoo lang, yung sa list na 'to, nakikita ko talaga na marami po ang, hindi makakapasok or maraming mapapauwing asawa dahil dito sa list na 'to 'no. Hello guys, Nardino TV here and we are back again with another video. So last time guys, napag-usapan natin yung changes dun sa Family Open Work Permit, no? So napag-usapan natin doon na affected guys yung mga nag-file ng spousal open work permit para sa student visa at saka yung sa mga TFWs natin dito, no? Diniscuss natin yun doon. Pero merong isang missing part. Sabi kasi ng IRCC, i-release nila yung complete list sa January 21st, no? So meron na tayo nung list guys, no? So yan ang i-discuss natin for today. Recap lang tayo guys, no? Or yung summary lang kung ano yung changes na yun, no? So ito yung diniscuss natin before guys, yung sa changes to open work permits for family members of temporary residents, no? Diniscuss natin dyan guys is yung sa open work permit para sa spouse ng student, no? So yung sa masters na lang at saka sa PhD programs, no? And then meron din part doon para doon sa foreign workers, right? Yung sa family or spouse ng foreign workers or yung mga TFWs natin. Ang sabi dito guys, yung sa tier 0 and 1, walang problema guys. Kahit anong type of work, basta nasa tier 0 and 1 ka, pasok yan. Pwede mong i-apply ng open work permit yung spouse mo, right? So yung tier 0 and 1, yan po yung managerial position, di ba? Yung mga senior managers yan. So pasok kayo dyan. So kahit anong trabaho, pwede. Now, yung sa tier 2 and 3, right? Sabi dito, this includes occupation in the natural and applied sciences, construction, healthcare, natural resources, education, sports, and military sectors. At ito guys, so yung sinabi natin last time, no, na yung full list is available on January 21st, which is 3 days ago, right? So yan yung i-discuss natin today guys, no, kung ano ba yung nasa list na yan. So is it a good thing? Is it a bad thing? No? Sa totoo lang, yung sa list na to, nakikita ko talaga na marami po ang hindi makakapasok or maraming mapapauwing asawa dahil dito sa list na to. No? Lalo na guys yung nasa tier 2 or 3 na occupation ng mga TFW natin. No? So, tignan natin guys yung buong list. No? Ito guys yung list ng tier 2 na jobs, right? So, kung makikita nyo guys, talagang tinaas nila yung level, no, ng mga requirements. Kasi guys, kung makikita nyo naman, no, aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, right? Mga civil engineers, construction inspectors, o ito merong IT, no, information system testing technicians, computer network, right? Tapos sa technical occupation and health, guys, opticians, sa dental, meron din tayong sa pharmacy, right? Massage therapist. Oh. And then meron din sa armed forces, sa early childhood, 'di ba? So makikita nyo dito guys na talagang mataas yung level, no? Meron namang yung mga yan, yung plumbers, gas fitters, carpenters guys. So kung yung husband nyo guys is merong background sa mga ganyan, baka pwede, no? Baka makapasok kayo ng work, 'di ba? Electrical mechanics, crane operators, So i-share ko sa inyo guys yung full list, no, at saka yung link kung saan nyo pwedeng i-check, no, yung mga list ng NOC code,
right? Yung no-code and yung mga tiers, no? Now, sa tier 3 naman, right? Yan yun naman guys, so dental assistant, medical laboratory, mga nurse aides, elementary and secondary school teacher, operation members of Canadian Armed Forces. So talagang ano ba to, 'di ba nung last time nating napag-usapan na we are completely relying yung ating armed forces sa US, 'di ba? So 'di ba? Baka nag-ramp up sila sa military guys, yung mga athletes, yung mga coaches. So baka ito na yung chance nyo, 'di ba? Okay? So yan guys, yung mga list, no? Yan yung hinahanap ngayon ng Canada, no guys? Yan yung mga available or yung mga in-demand jobs na kailangan nila, na bibigyan nila ng open work permit para sa mga spouse. Okay? So ngayon guys, no? Knowing all of this, yung mga list na mga jobs na kung makikita nyo naman talaga, no, talagang tinaas talaga yung level, 'di ba? And hindi nagkakaiba to guys dun sa International Student Pathway, kasi guys dun sa International Student Pathway, kung makikita nyo, tinaas din nila yung criteria, no? Kung noon guys, pwede na kahit anong course, 'di ba? Ngayon, hindi na pwede. Na kailangan is nasa masteral ka or nasa PhD. And targeted guys yung kailangan mong aralin. Okay? Depende dun sa pangangailangan ng province at pangangailangan ng Canada para mabigyan ka ng PGWP, 'di ba? Ganon din dun sa spouse mo, right? So, dito sa TFW, kinda pareho din, no? Kasi noon, basta yung wife mo or yung husband mo is nagtatrabaho dito as TFW, you have an opportunity na kunin din yung wife mo or yung husband mo para mag-work din dito at bibigyan ng open work permit. Pero dito guys, hindi na ganoon ang lagay. Kailangan yung asawa mo na TFW is nagtatrabaho sa sector na to. Right? Hindi na kahit anong trabaho lang. Okay? So, ano ang ating perspective diyan, no? Ano yung comment natin diyan? Kung ako ang tatanungin guys, bilang isang permanent resident dito sa Canada, this is actually a good news. Right? Don't get me wrong guys, no? Real talk tayo, right? So, kami na nandito, syempre, kami yung nakaka-experience din ng mga services na mga kulang dito sa Canada. Yung sinasabi nga nung iba na libre nga daw yung healthcare dito, 'di ba? Pero pipila ka naman ng napakahaba. Bakit ganoon? Kasi nga guys, kulang yung mga services na nandito sa Canada. Kulang ng doktor, kulang ng nurse. So ngayon guys, itong move ng Canadian immigration na to is actually para doon, no? Kasi nga, bakit nga naman sila kukuha ng kahit anong trabaho kung ang daming kulang sa isang sector? Sa healthcare, right? Sa IT, sa construction. So, ngayon, targeted na yung mga papapasukin or yung mga bibigyan ng open work permit. 'Di ba? So, kaya ako nasabi na good news yun para sa mga citizen, yung mga PR, tsaka yung mga nagtatrabaho na dito na tumatanggap ng mga services ng Canada. Okay? So, and also, this is actually a good news din guys dun sa mga nagbabalak pa lang na pumunta dito sa Canada. Bakit guys? Kasi, hindi katulad noon, no? Nung kami ay nag-a-apply, ang daming questions no? Kasi walang specific na path like katulad nito, no? Hindi katulad ngayon na, let's say, pupunta ka dito as an international student. Gusto mong isama yung iyong husband or your wife, 'di ba? Makikita mo na kaagad kung qualify siya o hindi kasi you have the complete list, 'di ba? The specific list ng mga qualifications na kailangan yung punan para talagang makapasok kayo dito sa Canada. So hindi na kayo nangangapa, guys. 'Di ba? And lastly, guys, makikita natin siguro in the long run because
Canada is doing this. Hindi lang sila on the quantity now, right? Nagbabawas nga si Canada no? So Canada now is more on to quality. So yung mga pinapapasok niya rito sa Canada is kung ano lang yung kailangan, no? Yung talagang in demand, yung major needs na mga services ng mga PR and residents dito, yung mga citizens dito, 'di ba? And syempre, kind of bad news talaga to dun sa yung mga existing na nandito na mga temporary foreign workers, kasi nga guys, kapag hindi pasok yung trabaho nyo dito o yung skill set na meron kayo, hindi nyo pwedeng kunan ng open work permit yung inyong asawa. At alam naman natin guys na syempre kapag pareho kayong nagtatrabaho dito, you have advantage, no? Kasi pareho kayong magkakaroon ng opportunity for permanent residency. Unlike kapag iisa lang. At saka syempre, mas maganda rito na meron kang kasamang family talaga. As much as possible, kung kaya, dalawa kayong nagtatrabaho dito. Okay? Pero again, for me, this is leaning towards good news. Don't get me wrong guys, no, hindi po ako nag-wish na sana nga talaga hindi mabigyan ng work yung iba ganyan. No guys, hindi 'yun ang point, no. Ang take lang dito, kaya nga po yung caption natin or yung thumbnail natin is sinabi natin doon na matira matibay, 'di ba? Kasi guys, yung matitira dito, right? Makikita mo talaga na yun yung in demand or yung skill set na meron sila, yun yung in demand na nandito, right? Meaning yung mga qualifications na meron ka pag ikaw ang naiwan dito, ang ibig sabihin in demand yung skill set mo. 'Di ba? Kumbaga hindi lang basta-basta yung skill set na meron ka. Kaya ako sinabing matira matibay, right? Now, so yung sa mga gusto talagang magstay dito at wala yung list nila dito o yung work nila is wala dito sa list na to, yan na yung susubukin ka talaga ni Canada guys, kung gaano mo kagusto dito. Kasi the only way for you na ma-qualify dito is to ramp up your skill set. Kailangan mo mag-upgrade, 'di ba? So, and it goes to the quality na meron talaga dito sa Canada. Right? Hindi pwedeng basta-basta. Hindi pwede yung pwede na. Right? So, yung mga maiiwan dito sa Canada, they will continue to upgrade. Pagalingin pa yung sarili nila para makahabol dun sa needs ng Canada. Right? And for me, anything that is upgrade for yourself is actually a good thing. And I'm actually happy, no? Kasi Canada is going to the path na hindi na lang quantity, no? More on the quality naman, no? Kasi although hindi pa natin mararamdaman talaga yung effect nito, no? Pero in the long run, pag nagtuloy-tuloy na ang pumapasok lang dito is those immigrants na meron talagang i-share sa pag-improve ng economy ng Canada, in the long run, mas gaganda ulit ang image ng Canada at tataas ulit ang quality of service na meron dito. Kaya ako sinabing, for me, it's actually a good news. Alright? So, yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.